Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 771. Ang saleswoman bago siya ay nagpalitan ng isang sulyap sa plump. Saleswoman na nag-sneered kay Fane. Pareho silang kumuha ng matalim na intake ng huminga. Sir, ay sigurado ka ba na sinabi mong 20 bilyon? Mali ba ang narinig ko? Panipi. Ang saleswoman ay bumulusok. Pinaghihinalaan niya na siya ay guni-guni. Ikaw. Hindi nakarinig ng mali. Ang iyong boss ay isang negosyante. Wala akong pakialam kung gaano kalaki. Ang iyong negosyo sa alahas ay, ngunit ang mga negosyante ay lumabas upang kumita ng pera. Alam ko na hindi ka makakapagpasya na kasing laki nito. Kaya bakit hindi ka tumawag sa iyong superior at magtanong tungkol dito? Sinabi ni Fane pagkatapos mag-isip tungkol dito. Lahat. Tama. Makikipag-usap ako sa aming manager. Ang saleswoman ay sumugod sa opisina at tinawag ang manager. Gayunpaman ang manager ay hindi rin tumawag sa mga pag-shot. Ngumiti siya kay Fane. Sir, hindi namin ipinapakita ang puso ng kailaliman sa labas. Sa halip, pinapanatili namin ito sa loob para mapangalagaan. Hindi ko magawa ang pangwakas na desisyon. Ngunit ikaw ay nasa swerte. Ang aming tagapamahala ng distrito na nangangasiwa para sa Timog Kanluran. Distrito, sa gayon ay nangyayari na narito. Mangyaring sundan mo ako, Ginoo. Dadalhin kita upang makita siya. Sige. Tumango si Fane. Mabilis siyang pinangunahan sa isang tunnel ng manager. Nasugatan nila ang kanilang paraan para sa isang mabuting ilang metro bago ang binuksan ng manager ang isang mabibigat na pintuan ng bakal. Pumasok sila sa silid. Isang kagandahan sa kanya. Ang 30s ay nakahiga sa sopa. Maliwanag na siya ay pagod, at siya ipinikit ang kanyang mga mata at nagpapahinga. Manager Low, hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag abalahin? Ako kung walang nangyayari. Ilalagay namin ang puso ng kailaliman. Sa eksibisyon bukas, nakikipagpulong ako sa media, at pagod na ako. Ay! Kailangan mo ng magandang pahinga ngayon. Ang babaeng nasa hustong gulang ay nagsuot ng isang malutong na puting kamisete. At siya ay nagliliwanag ng isang malakas na aura. Matapos niyang sabihin iyon, tumingin siya kay Fane. Bakit mo dinala ang isang lalaki? Walang pasensya na tanong niya. Hindi siya pinansin ni Fane. Ang kanyang pansin ay nakapin sa isang kwintas sa loob ng isang baso na. Tumayo sa gitna ng silid. Isang hiyas ang kulay ng madilim na dugo ay crowning glory, at ang iba pang mga gemstones na kumikislap sa circumference nito. Ginawa ito ay tila mas iba-iba. Napakaganda nito. Kaya ito ang puso ng kailaliman. Maganda ito. Hindi nakakagulat na nagbebenta ito para sa napakataas presyo. Nagkomento siya habang naglalakad siya at naobserbahan ito. Hoy, sino? Ikaw. Sino ang nagsabi sa iyo na maaari mo lamang waltz dito? Hindi ka ba maglakas loob? Malapit sa kailaliman. Ang kagandahan ay bumaril hanggang sa kanyang mga paa at binigyan ng babala si Fane. Glare. Ito ay isang napakamahal na item. Paano kung siya ay hanggang sa walang kabutihan? Manager Lynch, nais ng customer na ito na bilhin ang puso ng kailaliman. Iyon. Bakit ko siya dinala? Ipinaliwanag ng manager ng tindahan na si Lo sa distrito. Tagapamahala. Nag-aral din si Fane ng manager na si Lynch. Maaari niyang sabihin na siya ay hindi ordinaryong babae. Paghuhusga mula sa kanyang mga mata at ang kanyang tot, ngunit nakaka-relax na posisyon. Marahil siya ay isang mahusay na manlalaban. Hindi kami nagbebenta. Manager Lynch. Nakaka-relax ng kaunti matapos niyang marinig iyon. Manager Low, hindi ito tulad ng hindi. Alamin na may isa lamang sa uri nito sa mundo. Ito ang aming crown jewel. At ginagamit namin ito lalo na para sa publisidad. Dinadala lang namin ito para sa isang eksibisyon. Maaaring ako ang tagapamahala ng distrito ng Timog Kanluran, ngunit kahit na hindi ko magawa gawin ang marami. Bukod, ang item na ito ay hindi ibinebenta. Panipi. Kabanata 772. Pasensya na, Ginoo, ngunit hindi namin ito ibinebenta. Ang aming manager ay hindi malinaw tungkol sa ito. Humihingi ako ng paumanhin para sa pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras. Maliwanag na ang magandang manager bago siya ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit alam niya na hindi ang sino mang tao ay maaaring mag-isip ng pagbili ng puso ng kailaliman. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-flash ng isang nagliliwanag ng ngiti sa Fane. Ang taong ito ay nag-aalok sa amin ng 20 bilyong bucks. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong tanungin ka tungkol dito.
Nag-aalok siya ng isang malaking kabuuan. Paano kung isaalang-alang ng mga tao ang pagbebenta nito? Natatakot ako yan. Masisisi mo sa akin kung napalampas namin ang pagkakataon. Tindahan. Ang mga mata ni Manager Lo ay lumipad patungo sa manager na si Lynch. Nagsalita siya. Nag-aalangan, 20 bilyon. Naturally, nagulat si Manager Lynch nang siya narinig ang bilang na ito. Naghiwalay ang labi niya. Ang taong ito ay nag-aalok ng labis. Ito ay isang kwintas lamang. Ito ba ay nagkakahalaga na gumastos ng maraming pera dito? Ang napakaganda ng kwintas. Sino mang babae ang magugustuhan? Maaari mo ba gumawa ng desisyon, manager na si Lynch? Nagbigay ng ngiti si Fane. Kailangan ko lang kunin ang kwintas na ito. Dagdag niya. Ako tatanungin ko ang boss sa aming punong tanggapan. Ako na. Agad na tawagan siya ng video. Si manager na si Lynch ay bumulusok at hinagupit siya. Telepono. Agad siyang video na tinawag ang kanyang boss. Hey, Miss Lynch. Bakit? Tinatawag mo ba ako ng video? Ilalagay namin ang puso ng kailaliman. Ipakita bukas. Siguraduhin na gumanap ka ng iyong mga tungkulin sa bodyguard. Sige, di ba? Hindi namin kayang bayaran ang isang solong pagkakamali. Isang matandang lalaki na may malabo na buhok. Saturday sa kabilang dulo ng linya. Siya chuckled habang nagsalita, at siya ay tumingin napaka malapit. Boss, mayroon kaming isang customer dito na nais bumili ng puso. Nang kailaliman, manager na si Lynch ay tumingin kay Fane, na tumayo sa likuran niya. Siya. Anggulo ang telepono upang siya ay lumitaw din sa screen. Ang ngiti sa ang mukha ng matandang lalaki ay agad na tumigas. Miss Lynch, ang abis ay nagkakahalaga ng ₱9 bilyon, ngunit hindi ko ba sinabi na ang halaga nito ay higit na nagkakahalaga ng higit pa rito? Siya sumagot, isa lamang ang uri nito sa buong mundo. Bukod, ang puso ng kailaliman ay ang ating kayamanan. Hindi ito ipinagbibili. Hindi namin mahahanap anumang bagay upang palitan ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Mas mahalaga, ito ang ginagamit namin upang maisulong ang aming tindahan. Mabilis na yumapekto si Manager Lynch, na parang siya may naiintindihan. Kaya ang sinasabi mo ay ang puso ng abis ay may hawak na walang cap-oras na halaga, tama, boss. Kasama na ang mga adat. Ang pagiging produktong lagda. Tumango ang matandang lalaki. Ngumiti siya patungo sa Fane. Una sa lahat, Ginoo, maraming salamat sa pagpapakita ng interes sa aming mga produkto, at para sa paghanga sa puso ng abis ng labis. Ngunit kami hindi maibenta ito sa iyo. Ang manager na si Lynch ay nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos pinutol niya bago matapos ng matandang lalaki ang kanyang pangungusap, ngunit ang taong ito ay nag-aalok sa amin ng 20 bilyong bucks, boss. Sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang ang alok niya? Ang matandang lalaki sa telepono ay gumagapang sa kanyang mga browser, malinaw naman. Isinasaalang-alang ang alok. Maya-maya, nagbigay siya ng isang mapait na ngiti. Pasensya na, Ginoo. Napagtanto ni Fane na 20 bilyon ay hindi sapat upang hikayatin ang matanda. Isinasaalang-alang kung paano niya tinanggihan ang alok 30 bilyon. Humakbang si Fane at sinabi sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakuha ng ilang sandali. Sir, ginagawa mo talaga ito para sa amin. Mayroong implicit na halaga sana. Kwintas, 40 bilyon. Nag-alok ulit si Fane. Ngunit, ang matanda ay lumalagong walang pagsasalita. 50 bilyon. Kabanata 773. Napapagod na rin si Fane upang magpatuloy sa drama sa negosasyon. Ang tanda ng ang pag-aalangan ay nakalagay sa mukha ng ibang partido ay lumaki ng mas malinaw. Nangangahulugan ito na ang puso ng kailaliman ay tunay na hindi ordinaryong alahas. Bukod sa Fane, 50 bilyong bucks ay wala. Ay, sigurado ka ba? 50 bilyon. Si boss ay malinaw na nasisiyahan sa presyo. Hehe, boss, parang ako. Nagbibiro. Pinakawala ni Fane ang isang chuckle bilang kapalit. Mayroon kang deal. Nagpapasalamat kami. Napakarami mo para sa pagpili ng aming puso ng abis. Ako, sa ngalan ng Katisiya. Jewel, handa akong magbigay ng 20 milyong bucks na halaga ng iba pang alahas para sa pipiliin mo. Nagdagdag ang boss. Wow, halos tama lang. Kailangan ko upang bumili ng ilang mga singsing ng brilyante at mga hikaw din. Nagaan ang kalooban ni Fane. Pagpapalabas ng masayang pagtawa. Natutuwa sa paggawa ng negosyo sa iyo. Ako rin. Inaayos ng boss ang tawag sa video sa kanyang mobile phone. Siya ay walang kabuluhan.
Masaya para sa mga customer tulad ng Fane Manneris at Magnanimous. Ito ang una. Oras sa kanyang buhay na nakatagpo ng tulad ng isang customer. Kapag binili ng mga pangkaraniwan ang mga piraso ng alahas sa kanilang shop, ang madalas na tanong nila. Tinanong ay kung mayroong anumang mga diskwento o libreng mga regalo. Samantala, ginawa ng taong ito. Kahit na humingi ng diskwento o regalo ngunit sa halip ay itinaas ang presyo, bilyon-bilyon sa pamamagitan ng bilyon-bilyon. Kung hindi sila ang nakikipag-usap kay Fane ngayon, hindi nila gagawin. Maniwala tulad ng isang customer na umiiral. Napakahirap paniwalaan iyon. Totoo ito, sir. Ginoo, ang ibig mo ba talaga? Ang magandang manager. Nagtanong sa isang nanginginig na tono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Para sa isang tao na nagawa. Sigaw ng 50 bilyong box sa ganoong casual na paraan, dapat na ang kanyang net ay dapat na. Hindi bababa sa libo-libong bilyon-bilyon, marahil kahit na higit pa. Bukod dito, ang taong ito. Buong pagkatao ay matalim, siya ay nakatayo ng diretso, at matatag at bumaril ang kanyang mga mata. Out isang sinag ng tiyaga, na nagparamdam sa kanya na ang taong ito sa harap niya. Dapat ay isang veterano na bumalik lamang mula sa militar. Ito ay dahil ang isang ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng isang natatanging aura at pag-uugali. Magbayad. May card. Ang isang credit card na pinahiran ng lubusan na may pangunahing ginintoang. Ang color handing ay ipinakita sa harap ng manager. Fane chuckled at gestured sa kanya upang kunin ang card. Ang unang naisip na dumating sa manager. Ang isip ni Lynch ay ang card na ito ay pribilehiyo at piling tao kahit na mayroon siya. Hindi nakita ang ganitong uri ng card dati. Siya bobbed ang kanyang ulo frantically at pagkatapos. Lumingon sa manager ng tindahan, mabilis na makuha ang machine ng POS, at gagawin ko. Ay pak ang puso ng abis, para sa ginoon na ito. Sige. Ang manager ng babaeng tindahan ay sumabog ng isang mainit na ngiti at iniwan ang pribadong silid. Iilan. Ang mga linya ay lumitaw sa pagitan ng mga browser ni Fane, isang kakaibang pakiramdam ang hinalo sa loob niya. Bakit hindi pinangasiwaan ni Lynch ang kwintas para sa kanya muna at pagkatapos? Lumabas upang i-swipe ang card ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang umalis sa silid. At piliin ang iba pang mga hiyas. Hindi niya inaasahan, sa sandaling umalis ang manager ng tindahan. Ang silid, ang manager na si Lynch ay binaril sa kanya ng ilang mga kaakit-akit na gazes habang nag-iimpake. Ang puso ng abis. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumandal patungo kay Fane at huminga. Dahan-dahan, mahal na Ginoo, maaari ba akong magkaroon ng iyong account sa Twitter? Sa hinaharap kong ang Katisiya Joel ay gumagawa o stock sa ilang mga pinong accessories, maaari kong ipadala. Ilang mga larawan. Ang mukha ni Fane ay lumubog sa susunod na segundo, hindi siya nagsasalita. Tila tulad ng paraan na itinaas niya ang presyo na ngayon ay ginawa nitong mabilis na matalo ang puso ng tagapamahala ng distrito. Bagaman ang sweldo para sa mga ganyan. Ang isang ehekutibo ay tiyak na hindi malapit sa mababa, sa harap ng tulad ng isang mapagbigay. At si Manly Fane, medyo inilipat siya at hindi mapigilan ang kanyang personal. Kagandahan. Si Fane ay sumabog ng isang ngiti ng hindi ako karaniwang pumupunta sa mga alahas na ito. Mga tindahan. Binili ko ang kwintas na ito para sa aking asawa. Si Fane ay nagpapahiwatig sa isa pa. Party na siya ay may asawa. Hanggat ang ibang partido ay hindi tanga, siya ay hindi pipilitin pa sa bagay ng Twitter. Matapos ang manager na si Lynch. Nakaimpake ang kwintas, ibinigay niya ito kay Fane, ang kanyang mga mata ay ganap na napuno ng mga nakakatawang kulay. Pagdaragdag lamang ng mga kaibigan sa Twitter. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa isang ginang na katulad ko. Habang nagsalita siya, hinahaplos niya ang kamay ni Fane habang ibinibigay ang kahon ng alahas. Ang kanyang tono ay provocative. At nagmumungkahi. Kabanata 774. Gayunpaman, inamin ni Fane na ang manager sa harap niya ay talagang napakarilag. At kaakit-akit kahit na ang kanyang pag-uugali o ang kanyang figure sa katawan. Ang mga mata ng siya ay mas mapang-akit ngunit mapang-akit. Kung si Fane ay ang iba pa. Ordinaryong tao, mahuhulog siya sa kanyang erotikong bitag. Hinawakan niya ang kahon. At ngumiti ng walang pag-iingat, hindi sa palagay ko kinakailangan ito. Pagkatapos ng lahat, ang aming bahay ay hindi masyadong malayo mula dito. Kung nangangailangan ako ng pagbili ng anumang alahas, kaya ko lamang drop dito at tingnan. Ang mga palatandaan ng pagkabigo ay sumabog sa manager na si Lynch. Mga mata, napabagsak siya sa mga salita ni Fane. Isang maruming trick ang biglang nag-pop.
Nasa isip niya at pagkatapos ay nagkunwari siyang iikot ang kanyang bukong-bukong at nahulog sa Fanes. Yakapin. Ang agarang reflex ni Fane ay upang suportahan siya mula sa pagbagsak. Dagdag pa at tinulungan siyang patatagin. Sigurado ka ba? Pasensya na, ganito ako. Sorry. Ang mga mataas na takong na ito ay masyadong mataas at hindi komportable. Halos mahuli ako. Dahil sa kanila, ang mukha ni Manager Lynch ay hinalikan na kulay rosas, at siya. Ang dila na nakatali sa sitwasyon. Siya ay kumilos ng labis na aktibo, at gayon pa man. Si Fane ay hindi nagpakita ng anumang pahiwatig na maakit. Tila si Fane ay tunay. Hindi interesado sa ibang mga kababaihan, kahit isang kagandahang katulad niya. Hindi pa siya. Kumilos sa tulad ng isang sultry at maruming paraan, hindi siya tumubol ng bahagya sa harap ng anumang iba pang mga average na mayayaman, kahit na tumingin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang naging isang konserbatibong tao, at kasama niya. Mataas na kwalipikasyong pang-akademiko at sweldo, natural na may mata siya. Isang perpektong tao tulad ng Fane. Maraming mga marumi na batang masters ang nais. Upang may hook up siya, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay dahil hindi niya ito binigyan. Pagkakataon. Ngayon, ang lalaking ito sa harap niya ay hindi lamang maganda at kasama ang A. Ang mabuting pag-uugali, ngunit din ang kanyang mga tao na pag-uugali ay nabihag sa kanya. Lalo na sa sandaling itinaas niya ang bilyon-bilyong presyo ng bilyon-bilyon. Pera. Sa kanya ay walang iba kundi ang mga stack ng mga papeles sa banyo, wala siyang pakialam. Tulad nito. Ang isang tao ay ganap na nabighani sa kanya. Bukod, ito rin ang kanyang unang pagkakataon. Pagiging napaka-aktibo sa kasiya siyang tao. Gusto niyang malupig sa pamamagitan nito. Tao, nais niyang maging kanyang mapagmataas na trepeyo. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi. Kahit naabala na extra sa kanya ng isang tingin. Sir, mangyaring i-swipe ang iyong card gamit ang POS na ito. Makina gayon din, ipinagbigay alam sa amin ng aming boss na mayroon ka pa ring 10 milyong mga box. Para sa iba pang mga hiyas. Ipapakita ko sa iyo ang paraan mamaya. Tindahan ng tindahan low. Pumasok sa pribadong silid na may isang machine ng POS sa kanyang kamay. Mabilis niyang hinayaan. Fane gawin ang pagbabayad. Manager Lynch, humihingi ako ng paumanhin para sa pag-abala sa iyo. Oras ng break. Susundan ko ang manager na si Lo upang pumili ng iba pang kwintas at Sing-sing. Nagbigay ng malabong ngiti si Fane at lumabas ng silid kasama ang manager ng tindahan. Lo. Ang awkward na ngiti sa manager na si Lynch ay nawala sa susunod. Pangalawa ang dalawa. Isinara niya ang door ng mahina, pakiramdam ng kaunting nawala. Ang mga mata niya. Lumingon patungo sa direksyon ng lugar kung saan ang puso ng kailaliman ay. Kapag inilagay, at ang kanyang puso ay lumubog ng malalim. Oh yeah, Manager Lo, kailangan ko ng isang pabor sa iyo. Mayroong isang bagay na kailangan kong ipasa sa Manager Lynch. Maya-maya, matapos piliin ang Sing-Sing, Hikaw, at Pulseres, mabilis na mag-Fane. Naisip ng isang bagay at lumingon sa manager ng tindahan na si Lo. Maaari ka bang tumulong? Ako upang maipasa ang mensaheng ito sa kanya. Na ang puso ng kailaliman ay mayroon na. Naibenta sa akin, at hindi mo maipakita ito bukas. Sa makatuwid mangyaring. Ipahayag sa publiko na ito ay naibenta. Tungkol sa katotohanan na binili ko ito. Para sa 50 bilyong box, inaasahan kong maaari itong manatiling lihim. Maaari ka bang makatulong? Panipi. Ibig mo bang sabihin ay pinapanatili namin ang 50 bilyong box bilang isang lihim? Natigilan ng manager ng tindahan na si Lo sa kahilingan ni Fane. Sir, kung ipahayag namin na ang kwintas ay naibenta para sa 50 bilyong box, hindi ba ito magiging mahusay para sa iyo sa harap ng iyong kaibigan at pamilya? Sir, masyadong mababa ang profile mo. Hey, hindi ito tungkol sa akin. Pagiging mababang profile. Kung alam ng aking asawa na gumugol ako ng 50 bilyon para sa 9 bilyon worth necklace, sasiri niya ako. Sasabihin niya na nag-squander ako ng hard-earn pera. Ipinaliwanag ni Fane sa isang casual na tono, isang mainit na ngiti na nagpapakita sa kanyang mukha. Isang flash ng paliwanag, sa parehong oras, isang flicker ng inggit na hinalo sa loob. Tindahan ng tindahan nang marinig niya ang kanyang paliwanag. Naiinggit ako sa iyong asawa. Handa ka nang gumastos ng pera sa kanya at isaalang-alang ang lahat para sa siya. Sa pamamagitan ng paraan, kung ikaw at manager na si Lynch ay magagamit sa araw na iyon, pakiramdam. Malaya na dumating sa kaarawan ng aking asawa. Fane chuckled. Kabanata 775. Hindi. Seryoso ka ba? Maaari rin tayong dumating.
Ang paanyaya ni Fane ay nakataas. Ang mood ng manager ng tindahan na si Lo na halos tumalon siya para sa kagalakan. Isang kaarawan. Party sa pamamagitan ng isang malaking pagbaril ay ang pinakatamis na pangarap na maaaring magkaroon ng isa. Bukod sa, ang mga dadalo sa partido ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Dapat ay nagtataglay sila ng ilang mga katayuan sa gitnang lalawigan. Ganap, halika lamang sa walang kamay at sabihin sa mga gwardya na nakuha mo. Ang pahintulot ko, matapos maisip ang bagay na ito, ipinakita ni Fane. Isa pang mainit na ngiti at pagkatapos ay umalis sa shop. Maghintay. Hindi yun tama. Hindi ba siya lamang ang pinagtibay na manugang? Maaari bang magkaroon ng isang manugang na manugang? Pera. Matapos lumabas si Fane sa pintuan, ang manager ng tindahan na si Lo, na sa wakas. Kalmado, naisip ng isang bagay at sumigaw sa sorpresa. Ang felon na ito ay masyadong mababa ang profile, 50 bilyon para sa isang kwintas. Wow! Hindi nakakagulat na siya. Nangako na ibigay sa kanyang asawa ang isang kaarawan ng kaarawan na iling ang buong gitna. Lalawigan. Napakamayaman siya. Ang unang bagay na ginawa ni Fane nang dumating siya. Sa bahay ay itago ang puso ng kailaliman, pagkatapos ay nagpunta lamang siya upang maghanap. Ang asawa niya. Sa oras na ito, si Selena ay naglalakad ng walang tigil sa hardin. Sa lalong madaling panahon. Habang nakita niya ang papalapit sa kanya ni Fane, binaril siya ng isang blankong hitsura. Fane Woods. Nawala ka ng maaga sa umaga. Saan ka nagpunta, ha? Si Fane ay nagpakawala ng kaibig-ibig na mga giggles, pinalawak ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, at hinugot. Maraming mga kahon. Tingnan, ang iyong kaarawan ay nasa paligid ng sulok. Kaya lumabas ako. Bumili ka ng ilang magagandang accessories. Ano? Paano ka makakapunta nang wala ako? Sinusubukan mo bang sorpresahin ako? Sa loob ng pagsaway ni Selena, nagtago ng isang pahiwatig ng kaligayahan, isang mapang-akit ng ngiti na nakangiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isa sa mga kahon. At binuksan ito. Bumili ka ba sa Katisia Jewel? Ang kanilang mga accessories ay exorbitantly mahal. Dito, tingnan, may mga hiyas dito, dapat itong mahal. Diba? At ang lahat ng mga bagay na idinagdag ay dapat na magkaroon ng gasto sa iyo. Ngumiti si Fane. Magaan, hindi ito mahal, higit sa 9 milyon lamang. Ano ba? Mahigit sa 9 milyong bucks, at sinabi mo na hindi ito mahal. Selena halos nahina sa numero. Ilang mga linya na nabuo sa pagitan ng kanyang mga browser, at nagsimula siya. Upang magsa-isang tono ng firmer, hindi, mahal, hindi. Ang iyong kilos ay tinatawag na impulsive na pagbili. Karaniwang nag-squandering ka ng pera. Pareho kaming walang trabaho ngayon. At gayon pa man ay ginugol mo ang maraming pera sa mga ito. Kung ang lahat sa aming bahay ay gumugol. Tulad ng ginagawa mo, ano sa palagay mo ang mangyayari sa aming pagtitipid? Kahit na ikaw ay nanalo ng 10 bilyon sa bilyar, hindi ka dapat mag-squander tulad nito. Gayunpaman, ang mga reprimand na ito ng Selena ay tulad ng sikat ng araw na baha sa dibdib ni Fane. Nakaramdam siya ng mainit at galit. Binalot niya ang mga braso ni Selena at hinayla siya. Sa kanyang yakap, sili mo. Ito ang aming unang pagdiriwang ng kaarawan ng magkasama. Sinisira ko ang aking bangko para dito. Hoy, hey, hayaan mo ako. Ang iba ay nanonood. Panipi. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso habang ang kanyang mukha ay naging rosas na kulay rosas. Fane Woods, ikaw. Bobo brat, napakabayan mo, ha? Alam ko lang na binugbog ka. Batang Master Drake up, sinusubukan mo bang maghukay ng libingan para sa iyong sarili? Sa ganito oras, bumalik si Fiona mula sa kanyang pamimili at nagsimulang sumigaw sa Fane sa lalong madaling panahon. Habang nakita niya ang Fane sa hardin. Ina, oo, binugbog ko siya. Pumunta ako. Ang tirahan ni Drake kagabi. At iyon ay dahil nararapat siya. Tulad ng para sa dahilan kung bakit ko siya tinamaan, hindi mo na kailangang mag-alala. Nag-ayos na ako. Ito, ngumiti si Fane ng tuyo at inamin ang gawa ng walang pag-aatubili. Lumabas ka. Mula sa aming bahay, ngayon. Nasaktan mo ang pamilyang Drake, wala ka. Isang hiling sa kamatayan. Hindi rin ako nag-abala upang malaman kung bakit mo siya binugbog, dapat ito. Maging dahil pinaputok ka niya at Selena, at hindi ka nasisiyahan sa kanyang pagkilos. Ngunit hindi mo mahit ang mga tao dahil doon. Itinuro ni Fiona ang gate. Binigyan siya ng isang pagpapaalis na alon ng kanyang mga kamay, sumigaw kay Fane upang makalabas. Kabanata 776. Ang ano ba ang pinag-uusapan mo, ma? Ang batang Master Drake ay nararapat matalo.
pa rin kung ano ang tapos na. Sa palagay ko wala namang ginawa si Fane. Mali, tinulungan niya akong palayain ang aking galit kaya't binugbog niya si Young. Master Drake up, galit na galit si Selena nang marinig niya kung ano siya. Sabi ni nanay, siya snarled kay Fiona, hindi ko nais na mangyari iyon sa iyo. Alinman, Selena, ngunit siya ay mula sa pamilyang Drake. Ang pagkakasala sa kanila ay tulad ng pag-sign ng iyong sertipiko ng kamatayan. Talagang nag-aalala si Fiona. Ano ang nangyayari? Ma, lumabas sina Ben at Andrew at tinanong, ang kanilang mga ekspresyon ay lumipad sa alalahanin. Inilabas ni Fiona ang isang buntong hininga at binaril si Faye ng isang mabisyo na sulyap. Narinig ko lang na ang kapwa ito ay nawala at binugbog ang batang master ng pamilyang Drake. Paliwanag niya kay Ben. Hindi ba ito nakakainis? Narinig ko ang batang master. Si Drake ay na-ospital pa rin, at ang kanyang kondisyon ay hindi sigurado. Walang paraan. Hindi ba ikaw ay isang maliit na brash, Fane? Naiintindihan namin kung bakit ka nagsalita. Laban sa kanya sa unang lugar ginawa mo ito para sa 10 bilyong bucks, di ba? Kahit na ang pagsasalita laban sa kanya ay nangangahulugang nakakahiya sa kanya sa harap ng lahat. At syempre, ang batang Master Drake ay sumakay sa pamamagitan ng pagpapaputok. Selena din. Humakbang si Andrew, magkasama ang kanyang mga browser. Ngunit, masyado, hindi ba, binubugbog ang isang batang master dahil doon lamang. Siya. Patuloy, inalok pa nila ang dalawa sa iyo, ang mga trabaho sa unang lugar. Sila. Mas malakas kaysa sa ilang mga pamilyang first-class aristokratikong. Hindi ka ba natatakot na sisirain nila ang buong pamilyang Taylor? Tama iyon. Nakipag-ugnay si Fiona. Kaagad, kaya hindi ba natin siya habulin ngayon? Inanyayahan niya ang sakuna. Kanyang sarili. Hindi niya tayo dapat ay drag dito. Nagsalita si Ben pagkatapos mag-isip para sa A. Samantalang, totoo na si Fane ay nagiging pantal, ngunit siya ay naglabas para sa Selena's sake. Wala kaming napili ngayon. Ang nakaraan ay ang lahat sa nakaraan. Lahat tayo ay dapat na umalis lamang. Sa palagay ko hindi tayo papayagan ni James Drake. Madaling kahit anong sabihin natin dahil ang kanyang anak ay binugbog. Hindi lang tayo maaaring mag-isa. Ang natitira sa atin ay hindi makatakas din. Tama iyon. Bakit hindi tayo magkasama? Masakit ang aking puso na isipin na iwanan ito. Villa, ngunit maaari naming dalhin ang aming mga mahahalagang bagay kasama namin. Karamihan sa aming pera ay nasa ang bangko pa rin na madaling ma-access sa aming mga card. Fiona agad. Iminungkahing, napagtanto na ang mga salita ni Ben ay may katuturan. Huwag matakot, ama. Ina, hindi sila lumapit sa amin na naghahanap ng problema. Nag-flash si Faye ng isang mapait. Ngumiti habang pinapanood niya ang lahat na lumipad sa panic mode. Isipin ito, dinala ko Selena kahapon kagabi at nagdulot ng isang ruckus para sa kanila. Magagawa na sana nila isang bagay tungkol dito kahapon kung nais nilang gumanti. Bukod dito, ito ay huli na ng umaga, ngunit wala silang pinadalhan. Gawin. Sa tingin mo talaga darating sila? Kung gagawin mo, hindi ba sila matakot na kami? Mabababang mag-aalis. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw kay Ben nang marinig niya mga salita ni Fane. Tama ka, kung talagang nais nilang makahanap ng problema sa amin. Marahil ay nagawa nila ito kahapon ng gabi o kaninang umaga. Sila. Hindi na maghintay hanggang ngayon. Totoo iyon. Andrew din. Tila napagtanto na ang ideya ay may katuturan. Ngunit sa tingin ko talaga na ang Drake. Hindi tayo papayagan ng pamilya. Posible na nauna nilang ipadala ang batang Master Drake sa ospital dahil sobrang nasugatan siya. Siguro. Nabuksan na nila ang lahat ng mga kalsada na patungo sa labas ng lungsod. Marahil kami. Hindi ba magkakaroon ng pagkakataon na makatakas? Darating sila para sa amin minsan ang kanilang bata. Ganap na nakabawi ang Master. Natatakot pa rin si Fiona hanggang sa puntong siya. Ang imahinasyon ay nagsimulang tumakbo-ligaw. Lahat ng ito ay nangyari dahil sinubukan ng batang Master Drake na samantalahin ako. Medyo lasing siya. Kagabi nang pumasok siya sa opisina, at sinubukan niyang makuha ang lahat. Fane. Tinalo lamang siya matapos niyang malaman ang tungkol dito. Naniniwala ako na kahit ang Drake. Iniisip mismo ng pamilya na ito ay makatuwiran. Bukod, si Fane ay ganoon. Malakas. Malamang hindi sila magiging sanhi ng problema para sa amin. Si Selena ay nagsumite ng isang side glance sa Fane, pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang lugar. Ayaw niya sa kanya. Mag-iisa ang responsibilidad. Ang batang master na si Drake talaga. Sinubukan.
Pagkatapos lamang ay naintindihan ni Fiona na binugbog ni Fane ang batang Master Drake para sa iba pang mga kadahilanan, at hindi dahil sa may kaugnayan sa trabaho. Insidente. Kabanata 777. Binigyan niya ng mahabang hitsura si Fane. Sige, maling inakusahan kita ngayon lang. Aniya, akala ko na wala ka at binugbog ang batang Master dahil nang nangyari kay Selena at sa iyong trabaho. Talagang mayroon kang isang wastong dahilan para sa pagbugbog sa kanya noon kung nangyari iyon. Paano mo nalaman? Tungkol dito, tinanong ni Selena si Fiona matapos niyang isipin ito. Oh, ako. Naririnig ang ilang mga tao na nagchismis tungkol dito kapag wala akong pamimili. Nagbigay ito. Ako tulad ng isang takot na agad akong nagmamadali pabalik. Tinapik ni Fiona ang kanyang dibdib, ngunit nag-aalala pa rin siya habang iniisip niya ito. Ngunit paano kung ang pamilyang Drake lashes laban sa amin ng lihim, sa halip na malawak na liwanag ng araw? Magiging kahit na mas mahirap pigilan. Sa tingin ko talaga na dapat tayong lahat ay manatili lamang sa bahay at hindi lumabas ka lang. Hindi, nanay. Binuksan ko lang ang aking cybercafe. Kailangan ko siguraduhin na ang lahat ay tumatakbo ng maayos para sa ilang mga araw, lalo na kapag nakakakuha kami ng maraming mga customer. Nakipag-usap si Ben ng may ngiti, nagtitiwala ako. Ang sinabi ni Fane. Kung sasabihin niya na natatakot sila sa kanya, natatakot sila sa kanya. Gusto nila. Dumating na naghahanap para sa amin, matagal na ang nakalipas kung hindi man. Walang paraan. Hindi ito gusto. Kulang kami ng pera mula sa iyong negosyo sa cybercafe. Hindi ako mabubuhay. Kung mamatay ka na, hindi naglakas loob si Fiona na payagan si Ben na mag-isa. Elaine, kumuha ng isang ilang sa iba pang mga bodyguard at sumunod sa akin. Iniwan ni Ben si Elaine at iilan. Iba pang mga bodyguard, nakatayo sila sa gilid. Hindi ka mag-alala kung lalabas ako ng ganito. Tama, nanay. Matapos si Elaine at ang iba pa naglakad, sinabi ni Ben kay Fiona, ngumisi. Fine. Magpatuloy ka na. Kumalas si Fiona. Walang magawa ang kanyang kamay. Master, magandang balita. Sa sandaling ito, isang tao mula sa lipi ng Eagle ay tumakbo papunta sa Master Newman, nakangiti. Ano ang nangyayari? Mukhang nasa sabik ka. Tanong ni Lee, ngumiti ng mapait. Magandang balita. Hey, narinig ko. Ang batang Master na si Drake ay nagpaputok kay Fane at ng kanyang asawa, at ang batang Master sinubukan na gumawa ng isang paglipat kasama ang asawa. Kaya dinala ni Fane ang kanyang asawa sa Drake. Ang tirahan ng pamilya at talunin ang buhay na siya *T sa labas ni Timothy Drake. Nasa ospital pa siya ngayon. Ngumisi ang gitnang may edad na habang iniulat niya. Lahat. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Lee nang marinig niya iyon. Siya. Mabilis na lumukso sa kanyang mga paa. Talaga. Kamangha-manghang. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang mabilis na kumilos sa ngayon. Maghihintay kami at panoorin kung ano ang mangyayari. Nakakasakit sa ang pamilya Drake ay praktikal na naghuhukay ng iyong sariling libingan. Tingnan natin kung ang Drake. Tinutulungan kami ng pamilya na mapupuksa ang maliit na punk na iyon. Siyempre ang pamilyang Drake may gagawin. Si James Drake ay may isang anak lamang pagkatapos ng lahat. Ang gitna, may edad na lalaki, nakangiti. Ma'am, parang ang mga Diyos ay nakangiti. Ako, itinaas ni Lee ang kanyang baba kailanman ng bahagya, ang kanyang tingin ay napuno ng tuwa. Sabihin sa lahat na humihinto kami sa mga operasyon ngayon. Maghihintay kami at makita paano ang sitwasyon pagkatapos ng 2 araw. Sa isang flash, ang magandang katatawanan ni Lee ay naging naibalik. Ito ay magiging kamangha-manghang kung ang pamilyang Drake ay papatayin si Fane. Siya. Hindi na kailangang gumawa ng isang solong bagay noon. Kamangha-manghang. Ganap na kamangha-manghang. Haha. Natuwa rin si Ken. Siya guffawned habang siya ay dumating bago si Ivan, Neil at si Zena bago umupo. Ano ang nangyayari, batang Master Clark? Mukhang nasasabik ka sa isang bagay. Si Ivan ay sumabog ng isang walang humpay ng ngiti. Sa wakas ay nakuhang muli siya mula sa kanyang mga pinsala, at maaari siyang bumalik sa Taylor. Tirahan ng pamilya. Naisip din niya ang pagpapakilala kay Zena sa kanyang pamilya. Minsan sa susunod na ilang araw. Kapag naisip niya ang mga ekspresyon sa mga mukha ni Ben at ang iba pa, nasisiyahan sa kanya. Napatingin na si Fane. Para sa problema muli. Hindi talaga siya huminto sa paglalaro ng apoy. Mula pa noon, ang batang Master na si Clark ay lumakad sa tindahan ng kape, hindi siya tumigil. Ngumisi. Sa palagay ko hindi na namin kailangang lumikha ng problema para sa kanya. Meron siya.
Pumirma ng isang nais na kamatayan para sa kanyang sarili ngayon. Panipi. Kabanata 778. Ano, talaga, sino ang nakakasakit niya? Sa oras na ito, agad na nalaman ni Neil na si Fane ay nawala at nasaktan. May iba pa nang marinig niya iyon. Matapos niyang isipin ito, ang kanyang mga mata. Maliwanag, huwag mong sabihin sa akin na nasaktan siya ng isang first-class aristokratikong pamilya na ito. Oras, ngayon na ang punk ay hindi natatakot sa amin. Ngunit siya ay nasa malaking problema kung siya nakasakit sa isang first-class aristokratikong pamilya. Hindi niya inaasahan na iling si Ken. Ang ulo niya. Ang huli ay time na tinapik ang kanyang daliri ng index laban sa mesa. Siya. Hindi ba nasaktan ng isang first-class na aristokratikong pamilya sa oras na ito, ngunit ang Drake? Pamilya. Isang nakangiting-ngiti ang kumalat sa mga labi ni Ivan habang nakarehistro siya ng mga salita. Nagbibiro ka, batang Master Clark. Ang Fane ay may mahusay na relasyon sa si Drake family, lalo na mula nang palagi siyang nasa tabi ni Miss Tanya pagkatapos niyang ay tinanggap bilang kanilang bodyguard. Patuloy siyang anino sa kanya, at sila na medyo mabubuting kaibigan. Bakit masasaktan sila ni Fane? Hindi siya isang tulala. Panipi. Lahat ito dahil sa 10 bilyong box. Ang ulo ng punk na iyon ay dapat magkaroon. Naging mataas sa pag-asam ng maraming pera. Tumawa si Ken. Pagkatapos ay sinabi niya. Lahat ng tao tungkol sa kung ano ang narinig niya ng detalyado. Kaya iyon ang nangyari. Siya nagpanggap lamang na hindi niya alam kung paano maglaro ng mga billiard at swindled. Ang batang master turner ng 10 bilyong box. Sok! Malamang mabuti si Leo. Sa mga bilyar, walang naniniwala kay Fane kung inaangkin niya na siya ay pumili lamang. Ito malinaw na siya ay mabuti sa sport kung nagawa niyang talunin si Leo. Hindi. Nagtataka ang batang master na si Drake ay hindi na makaranas ng paningin. Kaya siya nakatulong upang magsalita na sinasabi na si Fane ay nagalit sa pagpilit sa 10 billion box dahil gusto niya ng pera. At hindi niya pinipigilan ang batang master. Ang reputasyon ni Drake. Iyon ay marahil kung bakit ganito ang batang Master Drake. Galit na siya ay naghahanap para kay Selena Taylor. Nagbigay ng isang ngiti si Ivan at kumuha ng isang paghigop sa labas ng kanyang tasa ng kape. Anong awa? Inaasahan ko ang Fane na iyon ay mapahiya ang kanyang sarili na walang katapusan sa kaarawan ni Selena at iyon. Siya ay curdle lang sa kahihiyan. Sino ang nakakaalam na hindi siya mabubuhay? Higit sa ilang araw ngayon. Si Zina, na nakaupo sa tabi niya, naisip. Tungkol dito sandali, ngunit si Fane ay ang manugang ng pamilyang Taylor, si Ivan. Sinabi niya, ang pagkabalisa ay nakalaced sa kanyang tono. Hindi ba gagantay ang pamilyang Drake? Ang pamilyang Taylor pati na rin sa isang sandali ng galit. Kinuha ni Ivan ang kanyang mga browser. Sa ideya, hindi sa tingin ko, hindi namin sila nasaktan. Bukod, si Fane at ang kanyang. Ang pamilya ay hindi pa nanirahan sa amin dati. Si James ay isang makatuwirang tao. Sila ay magdusa ng maraming pagkalugi kung talagang sinubukan nilang labanan kami, lalo na mula pa. Ang Fane ay isang mahusay na manlalaban. Sakto sa sandaling ito, isang telepono ang lumitaw. Ivan gestured para sa lahat na manahimik bago kunin ang telepono, pagkuha. Papunta sa kanyang mga paa. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang nagpapatuloy ang tawag. F***sake. Ang Fane ay talagang kinaladkad ang aming buong pamilya sa pamamagitan ng dumi. Ano ang mali, Ivan? Mabilis na tanong ni Zina. Kabanata 779. Medyo nag-aalala siya. Paano kung ang batang Master Drake ay nagduso mula sa seryoso? Ang mga pinsala at ang kanyang ama ay ganap na galit. Ito ay magiging mahirap kung kumilos sila laban kay Ivan at iba pa. Ito ay isang maliit na posibilidad, ngunit magagawa ito. Hindi ganap na pinasyahan. Bukod, hindi naging madali para sa kanya na maging kasintahan ni Ivan. Ito ay magiging lubos na hindi patas kung siya ay drag sa ito at papatayin kasama ang lahat. Hindi rin siya makakakuha ng isang pagkakataon upang tamasahin ang kanyang buhay sa isang maikling panahon. Hindi niya ito hayaang mangyari. Tumawag ang pamilyang Drake upang ipaalam sa amin na opisyal kami. Naatras mula sa Southern Hills Development Project. At hindi sila bigyan kami ng anumang kabayaran para sa pagsira sa kontrata. Nagbigay ng mapait si Ivan. Ngiti. Ang matandang lalaki ay sobrang galit ngayon. Tumatawag siya ng isang pulong para sa lahat. Mga miyembro ng pamilya. Habang nagsalita siya, biglang nag-ilaw ang kanyang mga mata. Hayaan. Pagkatapos, walang oras tulad ng kasalukuyan. Sumama ka sa akin, Zina. Dahil ang luma
Tinawag ng tao ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ng Taylor para sa pulong, sigurado ako na. Si Selena, Fane, at maging si Ben ay nandyan. Dahil nandoon silang lahat, ako. Ipakilala ka sa lahat noon. Ipapaalam ko sa kanila na ikaw ang aking girlfriend. Nag-furrow si Zina ng kanyang mga browser. Ay nararapat na sabihin sa kanila. Ako ngayon. Syempre ito. Pinahira ni Ivan ang kanyang mga braso. Lahat ay nandyan. Kung ipinakilala kita at alam ng lahat na ikaw ang aking kasintahan, hindi si Fane ay hindi. Patayin ka ng ganyan, di ba? Hindi ito gagawin kung natagpuan ng pamilyang Taylor. Palabas. Pagkatapos ng lahat, ako ang kanilang pinsan na kapatid. Ito ay magiging seguro para sa iyong buhay. Inihayag ito. Kung hindi ko ito ipahayag, paano kung palihim na papatayin ka ni Fane? Eksaktong paghihiganti para kay Ben. Paano kung sasabihin niya na hindi niya alam na ikaw ang aking girlfriend? Matapos marinig iyon ni Zina, naisip din niya na ito ay may katuturan. Siya. Tumanggo ang ulo. Sige noon. Pupunta ako sa iyo. Ngunit hindi ako handa. Ito sobrang kinakabahan ko. Hindi rin ako nagdala ng anumang mga regalo. Kinuha ni Ivan ang kanyang kamay. Hindi. Kailangang bumili ng anuman. Ipakikilala ko lang sa iyo dahil ang pulong na ito ay nangyari ngayon. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Pupunta ako at tingnan ang pagtingin sa mukha ni Ben kung mayroon akong dahilan para sa pagpunta. Haha, Ken. Sumabog sa tawa. Huwag kang mag-alala, batang Master Taylor. Matandang lalaki na si Taylor. Tiyak na magagalit dahil sa kung paano kinansela ng pamilyang Drake ang lahat. Ang kanilang mga plano, ngunit hindi ito ang iyong kasalanan. Lahat ito dahil pinalo ni Fane ang Young Master. Drake up. Iyon ang dahilan kung bakit ang tao na sawayin ay natural na maging Fane. Bibigyan siya ng matandang lalaki ng masusing pagtatago. Nag-flash si Neil ng isang malamig na ngiti bilang. Nagsalita siya. Tama iyon. Wala akong ginawa na mali. Walang dapat alalahanin. Tungkol sa ngumiti, inilabas ni Ivan si Zina, si Fane at Ben at ang iba pa. Nakatanggap ng mga tawag. Lahat sila ay nagtungo sa pinakamalaking bulwagan sa villa ng pamilyang Taylor. Maraming mga sofa at stool sa buong paligid. Ang pamilyang Taylor. Gagamitin ang puwang na ito upang talakayin ang mga mahahalagang bagay tuwing sila ay nag-crop. Pataas sa sandaling ito, ang ekspresyon ng matandang lalaki na si Taylor ay mukhang mabangis. Ang mga tao. Sa paligid niya lahat ay inilubog din ang kanilang mga ulo. Ang kapaligiran ay makapal at malakas. Unti-unting binuksan ang mga pintuan. Selena, Fane, at ang iba pa ay lumakad. Ang matandang lalaki na si Taylor Heramf nang makita niya si Fane. Malinaw na. Galit na galit siya. Lolo, may mali ba? Bakit ka nagpatawag? Tapos na tayo. Pinamamahalaan ni Selena ang isang awkward na ngiti na nagtatanong ng pansamantala. Sa panahon ng tumawag ng mas maaga, sinabi lamang sa kanila ni Cecilia na lumapit at aminin ang kanilang mga pagkakamali. Galit na galit, hindi siya nagsalita tungkol sa buong sitwasyon. Kabanata 780. Ano ang mali? Ano ang mali? Siyempre, ang hot-headed na asawa mo. Nagpunta at nagdulot muli ng problema. Sa sandaling ito, lumakad si Ivan kasama si Zina. Isang nakakatawa na ngiti sa labi niya. Ivan, bakit mo siya dinala dito? Hindi ba siya girlfriend ni Ben? Hindi mapigilan ni Theodore na mag-furrow ang kanyang mga browser kapag siya nakita ang kanyang anak na naglalakad kasama si Zina. Nagbigay ng isang ngiti si Ivan. Itinapon niya si Ben A. Nakatutuwang tumingin bago magsalita, hey. Oo, si Zina ang kasintahan ni Ben. Ngunit, walang silbi siya. Nasa loob na siya ng 20s, ngunit mahusay pa rin siya. Siyempre, nais ni Zina ang isang mas itinatag na tao. Dito, ngumiti siya. Ang madla at ipinakilala sa kanya, lahat, ito ay si Zina Jackson, at siya ang aking kasintahan. At kami ay isang tugma na ginawa sa langit. Ang ekspresyon ni Ben. So red, at ang pamumula ay pinatawad ang kanyang mga mata bagaman alam niya na si Zina ay isang malupit at kakilakilabot na tao. Ang isang babaeng katulad niya ay hindi kahit nakarapat-dapat. Ang kanyang pagmamahal, ngunit matagal na siyang kasama niya. Sumasakit pa rin ang puso niya. Nang makita siya, kaya kasintahan mo na siya ngayon. Binabati kita. Ito ay tama lamang na ang isang kagandahan ay ipinare sa isang prinsipe, sa halip na ilang nit na. Alam lamang kung paano maglaro ng mga video game sa buong araw. Ito ay magiging isang himala kung ang kasintahan ng isang tulad nito ay hindi tumakbo. Nagsalita si Cecilia sa sardonically. Matapos niyang marinig iyon, natitiklop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hey!
Isang tao. Ang basurahan ay kayamanan ng ibang tao. Siyempre, magkakaroon ng isang tao na nais upang kunin kung ano ang nakikita ni Ben bilang basurahan. Ang mga ibon ng isang balahibo ay magkasama, pagkatapos lahat, nagbigay si Faye ng isang walang humpay na chocolate nang marinig niya iyon. Ngunit ang mga panatilihin ng mga babaeng may isip na pera ay mabubuhay upang ikinalulungkot ang kanilang desisyon. Tama iyon. Hindi pa ako nakakita ng isang walang kahihiyang tao sa aking buhay. Nag-huff din si Selena. Galit na galit sa lugar ng kanyang kapatid. Ikaw, sinasabi mo na kami walang kahihiyan. Nabasura tayo. Galit na galit si Ivan ngayon. Humakbang siya ng hakbang at sumulyap kay Fane. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang isang bagay, at sa kanya mabilis na nawala ang galit. Sa halip, nagbigay siya ng isang malambing na ngiti. Fane, hindi sigurado kung nakaramdam ka ba ng mahina kamakailan. Mamatay si Fane pagkatapos ng 10 mas maraming araw. Ano ang gamit doon sa pakikipagtalo sa isang taong pinarusahan? Sa kamatayan, natigilan si Fane. Agad niyang alam kung ano ang ibig sabihin ni Ivan kung kailan sinabi niya iyon. Ang ibang lalaki ay nagsisikap na mag-pry at tingnan kung kinuha niya ang lason, at kung may mga halatang sintomas ngayon. Nagulat siya. Ekspresyon sa layunin. Tama iyon. Medyo wala ako rito kani-kanina lamang. Mahina ang aking mga paa. Ngunit ano ang gagawin nito sa iyo? Sinabi niya kay Ivan. Hindi ba normal na makaramdam ng pagod sa tag-araw? Ang puso ni Ivan ay natutuwa nang marinig niya ang pag-amin ni Fane. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang pagkalugi tulad ng sinabi niya, mukhang maaari kang gumamit ng pahinga. Iyon ang dahilan kung bakit. Tanong ko, sapat na. Nais kong magkaroon ng isang pulong upang magsalita tungkol sa tiyak mga bagay, hindi para sa inyong dalawa na magtaltalan. Sa wakas, ang matandang lalaki na si Taylor ay nag-snap. Walang tiyaga. Naghintay siya hanggang sa lahat ay tumahimik bago magsalita, nakatingin kay Fane habang ginawa niya ito. Fane, alam mo ba kung ano ang iyong desisyon sa brush ng pagbugbog ng batang Master Drake ay may gasto sa amin? Alam mo ba ang mga pagkalugi? Magdurusa ang pamilyang Taylor. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.